This is Marisol Actob again from Canada. Before natin umpisahan ang ating Bible study ngayon, let us pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for all the blessings that you have showered upon us, O Lord Jesus. Thank you, O Lord, for everything that you have done in our lives, O Lord, for the forgiveness of our sins, O Lord. Lord, anoint us, O Lord Jesus, as we study your word, O Lord. Anoint our hearts, O Lord, O Jesus. Wherever we are, O Lord Jesus, bless us all in Jesus' name. Amen and amen. So, ang topic natin ngayon is tungkol sa Christ died for us. Ang event na ito, alam natin na ang event na ito ang pinaka-center na event to all human race. Yung pagkamatay ng ating Panginoon. Ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay sa atin. Kasi alam natin ito according to Romans chapter 5 verse 8 na God commanded because of His love towards us. Kahit na wala siyang kasalanan, He died for us. Para sa ating kasalanan na tayo ay matubos niya. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagpakamatay, pumunta dito sa mundo at nagpakamatay siya para tayo tubusin sa lahat ng kasalanan. Alam natin na ang ating Panginoon, yung patungo pa lang siya sa Calvary, hindi basta-basta yung dinadaranas niya. Yung patungo pa lang siya sa Calvary, marami na siyang mga dinadanas, minamak siya ng mga soldier, dinuduraan siya, binibitin siya, yung lahat na mga kahirapan, dinaranas ng ating Panginoon. Kinikere niya yung cross. Hindi niya ito kinukomplain, hindi siya nagko-complain o kaya nagalit sa mga taong gumagawa sa kanya. Kung hindi minamahal niya ang mga tao. Kaya siya pumunta dito sa mundo dahil sa makasalanan, hindi sa mga taong walang sala. Kasi lahat tayo may kasalanan sa ating Panginoon. Kaya tiniis ng ating Panginoon ang lahat bago siya na-crucified. Yung punta pa lamang siya sa Calvaries at Golgotha na pinainom nila ito ng vinegar ang ating Panginoon. So, kung tutuusin, kung ating i-imaginein, yung ginawa ng ating Panginoon, hindi basta-basta. Kasi, kung ang mga tao, anong ginagawa nila, sinasabi pang crucified din, minamak nila ang ating Panginoon, sinasabihan pa nilang, kung ikaw ang hari ng mga Jews, so, iligtas mo ang iyong sarili. So, inano nila talaga ang ating Panginoon. Alam natin na ang ating Panginoon, magawa niya yun kung gagawin niya. Pero hindi niya yun ginagawa. Nang dahil gusto ng ating Panginoon na ma-obey niya yung plan of salvation para sa atin. Ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay sa atin, para tayo mailigtas niya. Kasi noon, in the Old Testament, alam natin na every time na magkasala ang tao, ang ginagawa nila ay magpatay sila ng animals at saka yung blood, yun ang kinakover lamang sa kasalanan. So it means ang ating kasalanan hindi na wash out. Kasi yung blood na pinupour out ng priest, yung sa animals na pinapatay nila, yun lamang ang ini-spread doon sa altar as a burnt offering. Pero ngayon, nang dahil ang ating Panginoon ay pumunta na dito sa sanglibutan, tinutubos na niya tayo, hindi na natin kailangan pa ang animals na mga dugo para tayo mapatawad. Dahil ang ating Panginoon pumunta na dito sa sanglibutan, nag-shed na siya ng blood. Ginawa niya ang lahat para alang-alang sa atin. Na tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Kung alalahanin natin ang pagkamatay niya, bago pa lang siya ipako sa cross, marami na siyang dinadaan. On the way to Calvary, marami na siyang dinadaanan. Binabato siya, kinukurunahan siya ng thorns. Marami talagang ginagawa sa kanya na kung sa tao na pag-iisip, hindi natin kayang gagawin. Pero
kinaya ito ng ating Panginoon. Kahit na siya ay Panginoon, nagpakumbaba siya para lamang tayo ay mabigyan niya ng buhay. So, one of the criminals who was crucified next to Jesus, kasi yung na-crucified ang ating Panginoon nito, may dalawang thieves na na-crucified nito. May dalawang thieves, yung isa sa right hand niya at isa sa left hand niya. So, next to Jesus, railed against him, saying, "If thou be the Christ, save thyself and us." Sabi pa ng isang thieves na kung ikaw ang Panginoon, iligtas mo yung sarili mo at kami. The other thief, however, rebuked his fellow sufferer, saying, "Thus not thou fear God, saying, Thou art in the same condemnation, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds." Sabi pa ng isang thief, na tayo ay deserving na i-crucified ng dahil mga criminals tayo. Pero itong Panginoon na kinocrucified nila, wala itong kasalanan. Kasi nilagyan lang nila ng kasalanan ang ating Panginoon. Wala siyang kasalanan. Nilagyan lang nila ng kasalanan para makrucify. Kaya sabi pa ng isang, yung nasa cross ang ating Panginoon, nagano siya, naghang siya in agony ng dahil hindi talaga basta-basta yung papako ka sa cross na buhay. So, nagaguni ang ating Panginoon. So, yung mga taong dumadaan, yung mga taong nakakita sa Kanya, minamak siya, sabi pa sa Kanya, kung ikaw ang Panginoon, tubusin mo yung sarili mo. Kaya, inano nila yung ating Panginoon, pati yung thief, kasi yung napako ang ating Panginoon, may dalawang thieves na napako din sa right hand at saka sa left hand niya. Yung isang thieves, nagsabi sa Kanya na kung ikaw ang Panginoon, tubusin, iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo rin kami. Pero yung isang thieves, nire-rebuke niya yung isang thieves. Sabi pa niya, huwag kang magsabi ng ganyan nang dahil ang ating Panginoon, si Jesus, na ipako sa krus na walang kasalanan. Pero tayo, deserving tayong ipako sa krus nang dahil tayo naman ay mga criminals. Kasi yung dalawa is criminals. So, tatandaan natin na yung isang thieves ay nire-recognize niya yung sarili niya na siya ay makasalanan. May humbleness siya sa sarili niya. Kaya sabi pa niya sa ating Panginoon, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Kasi nire-recognize niya ang ating Panginoon na isang Panginoon. Kaya sabi pa sa isang thieves, "Lord, remember me when you are in your kingdom." Kaya sabi ng Panginoon na ngayon dadalhin kita sa aking paraiso. So, ang hinahanap ng Panginoon ay yung may spirit tayo na humble at saka marunong tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. May repentance tayo sa ating kasalanan. Ito ang nangyari sa isang thieves, kahit siya ay makasalanan, siya ay humingi ng tawad sa ating Panginoon at siya ay dinala ng ating Panginoon sa kanyang paraiso. Hindi yung isang thieves na mapataas. Kasi yung isang thieves, minamak niya ang ating Panginoon. Hindi siya humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, may forgiveness siya sa bawat isa sa atin. Kahit anuman kapula o kaitim ang ating kasalanan, kaya itong patawarin ng ating Panginoon. Dahil He came to the sinners. Pumunta siya dahil sa mga sinners, dahil sa atin na makasalanan. Kaya, yung nasa krus siya, pinapatawad pa niya yung mga tao, yung mga soldier nga nagpako sa kanya. Hindi siya nagtanim ng galit. Ano ang sabi niya? Nagdasal siya sa kanyang, as a human nature, nagdasal siya sa kanyang divine God nature, as a God, nagdasal siya, sabi pa niya, "Father, forgive them dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So,
we take note on this na sa pagdasal ng ating Panginoon, sabi pa niya, Father, forgive them. Hindi ibig sabihin na may Ama ang ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na may dalawang Diyos. Kasi sabi pa sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. May isa lamang tayong Diyos. At sabi din sa John 10:30, I am my Father are one. So may iisa lamang tayong Diyos. Yung pagdasal ng ating Panginoon doon sa cross na sabi niya, forgive them, Father, dahil hindi nila alam ang kanilang ginawa. Yun ay, as a human, nagdasal siya sa kanyang pagka-Diyos. Dahil may dalawang nature ang ating Panginoon, He is fully God and fully human. So, yung purpose niya sa pagpunta dito sa sanglibutan, nagmanifested siya sa laman, sa naging human siya, pero siya ang Diyos. Kaya isa lang ang Diyos natin, hindi dalawa o tatlong persona. Kasi ang ating Panginoon, siya lamang, He is the God yesterday, the same yesterday, today, and forever, according sa Biblia. So ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon nagpakamatay alang-alang sa atin. Nang dahil sa love niya sa atin, kahit wala siyang kasalanan, siya ay nagpakamatay ng dahil sa ating kasalanan. So, ang nangyari after sa kanyang pagkamatay ng ating Panginoon, may nangyari na ang veil sa temple na torn ito from the bottom at may earthquake na nangyari at saka yung rocks na rip apart at saka yung mga graveyard sa outside the city opened. So a Roman centurion took note of this unusual occurrence and was smitten with fear. He said, truly. So sabi pa ng Roman centurion, truly, this was the Son of God. Sabi pa ng Roman centurion. Sabi pa niya, ito talaga ang Panginoon. So, yung binaburied na ang ating Panginoon, kasi si Joseph na Arimathea, siya ay mayaman siya, kasama ni Nicodemus, binaburied na nila ang ating Panginoon, dirap nila sa clean linen of cloth, at saka binaburied nila dito sa libingan na wala pa talagang nalibing. So, ang kamatayan ng ating Panginoon, hindi ito na loser para sa atin. Kung hindi ang kamatayan